Lusot na sa House Justice Committee ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nakakuha ng unanimous vote mula sa 55 na miyembrong dumalo sa pagdinig. Ang naaprobahang committee report na naglalaman ng impeachment articles itatransmit na sa plenaryo para sa botohan kung muling i-impeach si Duterte o mababasura ang kaso sa Kamara pa lamang. Alamin ang detalye sa report na ito. Sa unanimous vote noong nakaraang linggo, idineklara ng House Justice Committee na mayroong probable cause ang mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na nangangahulugang may sapat na batayan upang dalhin ang mga reklamo sa isang ganap na paglilitis sa Senado na tatayo bilang impeachment court. At sa unanimous vote rin ngayong May 4 hearing, tuluyan ang inaprubahan ng House panel ang mga articles of impeachment laban kay Duterte. Sa botong 55 out of 55, inaprubahan ng panel ang committee report at resolution na kinukumpirma ang naging determinasyon sa nakalipas na pagdinig at hudyat ng pagsusumite ng mga reklamo sa plenaryo. Nakatakda itong pagbotohan sa plenary session kung saan kinakailangan ng 1/3 o 106 mula sa 380 namang miyembro ng House of Representatives na papabor sa impeachment ni Duterte bago ito tuluyang i-endorso sa Senado. Sa pagdinig ngayong araw, inamyendahan ng komite ang ilang typographical at technical errors sa committee report bago ito tuluyang aprubahan. Inaasahan ng mga miyembro ng komite na sa ikalawang linggo ng Mayo ay pagbobotohan na ng House Plenary Session ang committee report. Sakaling maaprubahan ng plenaryo, ito na ang ikalawang beses na i-impeach ng House of Representatives si Duterte. Sa panig naman ng Senado, nagkaroon na ng diskusyon ang mga miyembro nito bilang paghahanda sa trial habang siniguro ni Senate President Vicente Tito Sotto na handa ang Senado na buksan ang paglilitis sa panahong matanggap na ang mga impeachment articles. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.